Sa nakaraang video, ang pinag-usapan natin ay ang Black Death. Ang Black Death o bubonic plague ay isa sa pinakamapaminsalang salot na tumama sa buong kasaysayan. Kumitil ito ng buhay ng milyong-milyong tao sa bansang Europa at sa ilang bahagi ng Asya. Kung nais mong malaman kung paano ba nagsimula o paano ba kumalat ang Black Death, ay iniimbitahan kitang panoorin ang part 1 ng video na to. Pakiclick na lamang po ang link na nasa description box. Kung mahilig ka sa mga kwentong tulad nito at maaaring kapulutan ng aral, ay huwag kalimutang pindutin ang subscribe button kasabay ng pagpindot ng notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Bigyan mo na rin ako ng like sa video na to, kaibigan. Ano ang Black Death? Paano nga ba nakabangon ang Europa sa Black Death? Naglaho na nga ba ang salot na ito? At yan ang aalamin natin sa video na to. Kaya, simulan na natin. Ang Black Death ay isang nakakahawang sakit na dulot ng bakteryang Yersinia pestis at naisasalin ito sa pamamagitan ng kagat ng mga garapata. Hindi lang ito nakukuha sa kagat ng mga garapata. Pwede rin itong maisalin kapag nakalanghap ka ng hangin mula sa taong tinamaan ng bubonic plague. Naisasalin din ito kapag ikaw ay nakakain ng karne ng hayop na infected nito. Dahil sa modernong panahon at sa lalim na rin ng kaalaman ng mga eksperto patungkol sa mga iba't ibang klase ng bakterya, ang mga eksperto ay nahati ang bakteryang ito sa 3 uri. Ito ay ang bubonic plague, septicemic plague, at pneumonic plague. Kapag ang tao ay tinamaan nito mula sa bubonic plague, ay unti-unti nang manghihina ang immune system nito. Magpapasimula na itong tubuan ng bukol na makikita sa singit, kilikili o sa leeg nito. Kapag pinabayaan at hindi ito nagamot agad, dito na magsisimula ang septicemic plague. Ito ay kapag pumasok na sa dugo ang bakterya. Dito na magsisimulang mangitim ang ilang bahagi ng katawan, ang mga kamay, paa at ilong. At magsisimula na rin itong tubuan ng mga piksa sa buong katawan. Sisirain na rin nito ang ilang bahagi ng organ ng isang tao. Habang tumatagal ay magsisimula na ang pinakamalalang uri nito, ang pneumonic plague. Kapag dumating na sa puntong ito, ay maaari nang maipasa ang sakit na ito sa ibang tao. Dahil sa mabilis na pagkalat ng sakit, ay dumating pa sa puntong may lumabas na misinformation o maling balita na ang dahilan daw ng Black Death ay galing sa mga kuto ng aso at pusa. Noong kumalat ang balitang ito, libo-libong aso at pusa ang agad na pinatay. Pero dahil sa pangyayaring ito, ay mas lalo lang lumala ang paglaganap ng Black Death. Halos nasa 200,000 na pusa at 40,000 na aso ang pinatay. Isa pa sa mga misinformation ay ang pagpatay sa mga Hudyo. Kung nais mong malaman ang buong kwento nito, pakiclick na lang ang link na nasa description box. Bago lumaganap ang Black Death sa Europa, Russia at Italy, ay nauna muna ang Great Famine o taggutom noong taong 1315 hanggang 1317. Sinasabing dahil ito sa maling pagkakahanay ng mga planeta, kaya ang panahon noon ay nagpabago-bago. Dahil dito, humina ang immune system ng mga tao at mabilis na silang mahawaan ng sakit. Naniniwala ang mga tao noon na ang salot ay mula sa hangin, kaya ang iba sa kanila ay agad na nagpunta sa mga mabababang lugar, tulad ng mga kanal, pero hindi ito umepekto dahil nagkasakit pa rin sila. Nagsimula ang epidemyang ito sa Mongolia hanggang sa napunta ito sa Europe, Asia, Middle East at Africa. Inatake din nito ang France, Italy, Paris, Lyon at London. Isa pa sa mga dahilan kung bakit mabilis na kumalat ang Black Death ay ang hindi pagpansin sa kalinisan ng kapaligiran. Nagkalat ang mga patay na hayop kung saan-saan. Kalat na kalat din ang mga peste sa kapaligiran. Normal na rin sa kanila ang pag-inom ng marumi o kontaminadong tubig. Hindi nila alam ang panganib na maidudulot nito sa kanilang katawan.
Isa ito sa mga dahilan kaya ang mga bakterya ay mabilis na nabubuhay. Hanggang sa naisip o naunawaan na nila ang dahilan ng paglaganap ng sakit, at dahil doon ay kailangan nilang baguhin ang uri ng kanilang pamumuhay. Unti-unti nilang isinagawa ang paglilinis sa kapaligiran. Regular na din silang naglilinis o naghuhugas ng katawan. Nililinis na rin nila ng mabuti ang mga pagkain bago kainin. Natuto na rin silang pakuluan muna ang tubig bago inumin. Naniniwala rin sila na ang salot ay mula sa hangin at kaya itong tunawin sa pamamagitan ng init. Kaya ang mga tao noon ay nagsunog o gumawa ng apoy sa kanilang tahanan para gumanda ang kalidad ng hangin at hindi makapasok ang bakterya. At ang iba sa kanila ay pumunta sa mga lugar na kung saan maganda ang kalidad ng hangin. Ipinagbawal din nila ang mga pagtitipon. Nakatulong din sa kanila ang pagsunog o pag-cremate sa mga katawan ng mga biktima sa halip na ibaon ang mga ito. Naging mahigpit din sila sa pagpapapasok ng mga dayuhan o mga ngalakal sa kanilang lungsod. Ang mga otoridad ay agad na naglabas ng kautusan at tinawag ang batas na ito na Trentino. Ang batas na ito ay naglalayong huwag kaagad padaungin ang mga barko. Kailangan muna nilang manatili sa kanilang barko sa loob ng 40 araw hanggang sa mapatunayan nilang wala silang dalang sakit. Pagkatapos nito ay malaya na silang makakapasok sa lungsod. Ang 40 sa salitang Italyano ay 40, sa salitang Tagalog ay kwarentina, at sa salitang English ay quarantine. Sa pamamagitan ng mga pamamaraang ito ay unti-unting nakabangon ang Europa at napahina nila ang pagkalat ng Black Death. Pero hindi ito tuluyang nawala dahil umaatake pa rin ito sa iba't ibang panig ng mundo. Ang unang bugso ng sakit na ito ay naganap sa Europa noong taong 1347 hanggang 1353. Halos 30% hanggang 60% ng populasyon ng Europa ang binawian ng buhay. Unti-unting humupa ang Black Death, pero noong taong 1368, ang Black Death ay muling umatake. Marami ang namatay hanggang 1369. Taong 1407, ang salot ay bumalik. Inatake nito ang London. Kumitil ito ng buhay ng halos 30,000 na tao. Taong 1665 hanggang 1666 ay muli nitong inatake ang London. Halos 100,000 na katao ang binawian ng buhay sa loob lamang ng 18 buwan at tinawag itong The Great Plague of London. Habang lumalaganap ang Black Death, taong September 6, 1666 ay nagkaroon ng malawakang sunog na naganap sa London. Tinupok nito ang halos 13,200 na kabahayan at 87 na mga gusali at tinawag itong The Great Fire of London. Pagkatapos ng insidenteng ito ay unti-unti nang bumaba ang bilang ng mga biktima ng Black Death. Maraming naniniwala na pinatay ng sunog na ito ang bakterya mula sa hangin, pero hindi ito tuluyang nawala dahil patuloy pa ring tumataas ang kaso ng mga nagkakasakit. Halimbawa, sa taong 2010 hanggang 2015 ay naitala ng World Health Organization ang 3,248 na katao ang biktima ng Black Death sa iba't ibang panig ng mundo at 584 sa mga ito ay namatay. At sa taong 2017 hanggang 2018, ang sakit na ito ay muling umatake sa lugar ng Madagascar. 2,300 na katao ang biktima at 200 sa mga ito ay namatay. Ang kabuuan magsimula nang umatake ang Black Death hanggang sa ngayon ay may estimate na 475 million na biktima. Nagpaulit-ulit ang Black Death, nawawala at bumabalik, pero hindi na ito masyadong malala sa ngayon dahil may gamot nang nadiskubre para dito. Ngunit wag pa rin tayong maging kampante.
Lagi pa rin tayong mag-iingat, lalo na ngayon may lumalaganap na pandemic na coronavirus. Sana ay maging aral sa atin to. Sundin natin ang mga panuntunan na pinapatupad ng mga otoridad dahil para ito sa kaligtasan natin at kaligtasan ng bawat isa. Sana ay matapos na ang nakakalungkot at nakakatakot na pangyayaring ito. Mahal na Panginoon, kaawaan mo po kami.